Guys, for today's video, di ba napag-usapan natin yung bilis? And more specifically, yung bilis kaya niya magpautang ng up to 300,000 pesos sa mga solar installations, di ba? And nasabi ko rin sa inyo na parang nai-inclined ako magpakabit ng solar power system. So, it got me thinking, meron bang ibang ways for me to avail yung solar power system nang hindi ko kailangan magbayad in cash? Or like, pwede ko bang itap yung mga credit cards ko to avail the solar power system? Eto na nga. At saka timing talaga itong pagpapabango ni BPI credit card. So samahan niyo ako pag-usapan natin ngayon ang credit to cash facilities ng iba't ibang credit card. So sit back and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, so actually, ang quoted sa akin ng mga solar power installers ay nasa around 340,000 pesos. Meron silang mga option na available like in-house financing, tapos may mga credit card, and meron ding true bank financing. So sabi ko, meron naman akong credit card. So, nung chinek ko ang credit card price nila, ang layo po. Magkaiba pa rin talaga ang magbabayad ka ng cash and i-swipe mo using the card. Bakit nga ba ganun? Well, for one, kasi yung mga merchants natin, yung mga pinag-i-swipean natin, nagbabayad din sila ng parang service fee sa paggamit ng service. And that service fee, naglalaro yan sa 1 to 3.5%. So, kung isipin nyo yun, ang laki ng bawas sa kanila. Kunyari sa 1,000 pesos, 10 to 35 pesos ang kalta sa mga merchants. So, syempre, ang gagawin ng mga merchants dyan is i-incorporate nila itong cost na to sa loob ng total price. However, yun na nga lang yung problema kapag cash price. So, hindi ba lugi ka? Kung yung price na babayaran mo as cash price is merong service fee from the card usage. Well, oo. That's why ang ginagawa ng mga merchants is magkaiba ang cash price sa card price. Parang ginagawa nila is discounted kapag cash price and then retail price kapag ika-card mo siya. Yun din yung isang loophole talaga sa sistema ng pagbabayad natin using cash and card. Meron tayong law na nagsasabi na wala dapat na additional charge pag gagamit ka ng card. Well, ang loophole dyan is ang ipa-front ng mga merchants is the retail price talaga wherein naka-incorporate ang service charge ng mga card. So, kapag nag-cash price ka naman, ang sasabihin nila, meron kang discount sa amin kapag nag-cash ka. thus, the loophole. So, eto na nga. Nung nag-compare ako ng mga prices nila from the cash price and card price, talaga mas makakatipid ka kung ika-cash mo na lang siya. Ngayon, hindi ko naman kaya maglabas ng cash na ganung kalaki na 340,000 just for the solar power system. Na dahil kumuha ko ng housing loan, mas ilalagay ko yung cash ko sa savings ko para nakaabang lagi sa pagbabayad ko ng housing loan ko. Thus, ang option ko talaga to finance may solar power installation is via utang. So, X na kagad ang pagka-cash. O X ba talaga? Well, ito ay naisip ko. Why not? Using my credit card is mag-withdraw ko ng pera from the card tapos yun ang ipambayad ko sa cash. Would it make sense? Well, ang masasabi ko sa inyo, if you do it as cash advance, hindi po. Wag na wag niyo pong gagawin yan. Bakit? Ang mahal-mahal po kasi. When you do the cash advance, automatic may interest na kagad po yan na around 3% kasi yun po ang ceiling. So, yung day 1 mo, kunyari ngayon ka ng utang, so meron na po kagad na interest yung full amount na hiniram mo na around 3%. Whereas, kung gagamitin mo ang cash facilities ng mga credit card mo, mas mababa po ang interest na mababayad sa'yo. And at the same time, every time na mag-withdraw ka using your credit card, meron siyang service charges. So, previously, nasa around 500 yan yung cash advance fee. Ngayon, nasa around 200 pesos na lang po yata. So, mas mapapamahal po talaga kayo kapag gumamit kayo ng cash advance using your card. Kung mas mahal yan, anong option natin? Yun na nga, yung sinasabi ko po kanina na yung cash facilities ng mga credit cards natin. Okay, so now, meron po akong East-West. So, yan yung mga option ko. Meron din po akong BDO and meron po akong BPI. Prior to doing this video, ang option na tinitingnan ko pa lang po talaga is itong East-West. Bakit? Kasi ito po yung credit card ko na may 1 million na credit line. Thus, kahit gamitin ko to, nasa around 30% lang po ang makukuha ko dito na credit, okay na okay pa rin po to build a credit score. Okay, so given this, chinek ko po kung magkano po ang magiging charge sa akin for a 340,000 pesos na insta-cash. Guys, baka pwede naman kayo mag-subscribe and follow dito sa aking mga social media channel. Dito po sa YouTube, Facebook, TikTok, and even Instagram. So, please follow and support. So,
dito po, ito po, may 12 months, 18 months, 24 months, 48 months, and 60 months. So dito po, for a 340,000 loan, i-charge daw po niya ako for 60 months ng 0.95% na monthly add-on interest rate. So that's 1,158.33 pesos per month. Kung i-calculate po natin yan, 9,158.33 times 60 months, that would give me 549,499 pesos, which is yun nga po yung nakalagay dito na total installment amount. Kung ililes ko po yung 340,000 na principal, nasa around 209,499 po. Ang laki po ng interest, no? Pero again, lagi ko po sinasabi, the longer your loan term, the higher the interest na babayaran mo. Kasi po, yung pera na nagpautang sa atin is nasa atin pa ng ganong katagal. Pero the shorter the term, syempre, mas maliit lang po ang i-charge sa atin na interest. So, kung ito po yung interest, 209,000, i-divide po natin yung by 340,000 na principal, lumalabas po na 61.62% ang interest po niya sa loob ng 5 years. Kung i-divide po natin to by 5, lumalabas lang po na 12.32% per year. Iyan po yung APR. So, roughly, nasa around 1% per month po ang interest. Kung titingnan po natin, 1% per month, napakagaan po neto versus kung in-straight nyo po siya, nasa around 3%. Kung i-compare din po natin yan sa previously na bilis, nasa around 3 to 4%, mas murang-mura pa rin po itong Instacash via East West. So, kung i-divide po natin yan by 12, yan, lumalabas na 1.03 lang po ang effective interest rate niya per month. Pero then again, dahil kinukuha natin yung peso, yung katumbas ng 1%, malaki po talaga. So, yan po yung, yung isa sa option ko talaga prior to this pagpapabango ni BPI. Ano pagpapabango? Well, hindi nagbibigay ng announcement si BPI. Wala man lang pasabi na binigyan niya ako ng credit line increase. And this is a very welcome development sa akin. Bakit? Kasi ganito po yan. Ito po yung unang-unang credit card ko. At isa sa pinakamatagal na credit card ko. During the years na hawak ko po itong credit card ko, isang beses na credit line increase lang po ang natanggap ko sa kanya. Isa or dalawa. Tapos, nag-request pa po ako ng credit line increase. Hindi naman ako na-approve. Pero this time, ito pong credit card ko na to with BPI, which is this one, yung Petron BPI, is nabigyan po ako ng credit line increase nang hindi man lang sila nagsasabi. I very much welcome this. Bakit po? Kasi pagtingin ko ng aking app sa BPI, nakita ko parang bakit kakaiba yung numbers? Pagtingin ko, yung aking madness limit naging 300,000 pesos, and then ang aking regular credit line ay naging 500 plus thousand pesos. Thus, it's around 800,000 ang bagong credit line ko kay BPI. From less than 100,000 pesos nung simula. Umabot na po ng ganito ngayon, nasa around 800 na. So, sabi ko, saktong-sakto naman to na kung kailan ako nag-iisip na magpa-install ng solar power, bigla naman nagkaroon ng ganitong offer. bakit ako na-amaze dito? Well, for one, yung BPI na credit to cash, ito yung cash facilities ng aking credit card, is ito yung pinaka-dependable ko sa lahat ng mga cards ko. So, na-discuss na natin si East West. Meron ako yung BDO naman, which is the cash installment. Ito naman is up to 36 months to pay lang. And the interest rate neto is almost at par with East West. Meron din silang mga promotional na interest rate na umabot ng 0.65% per month. However, yun nga lang, yung loan tenure is umabot lang ng up to 36 months. And because this is a solar power system, syempre, mas gusto kong i-maximize yung mas matagal na payment term. So, BPI na isa sa trusted ko when it comes to credit to cash. Bakit? Kasi sila, kaya nilang magpautang ng up to 60 months tenure ng ating credit to cash. And at the same time, yung loan amount mo is kaya mo siyang i-maximize up to buong credit line mo. Hindi siya katulad ni BDO like 30 to 50% lang po ang pwede nyong gamitin sa inyong credit limit nyo as cash installment. Kay BPI naman is full amount. Ngayon, let's try to calculate yung 340,000 pesos na kailangan ko for the solar power installation. Okay, so ito, kung makikita nyo, 340,000 yung requested amount ko. Meron siyang available na 60, 48, 36, 24, 18, and 12 months. So sa 60 months, ang babayaran ko po ay 7,672.67 lang po. Versus dito kay East West na 9,158.33. Ang laki po ng difference, di ba? So, kung ito po yung gagamitin ko, nakalagay na po dito na 0.59% ang monthly interest rate niya. And then the effective interest rate is 12.64% per annum. So, i-calculate po natin to, 7,672.67 times 60 months, it would give me only around 460,000 pesos minus 340,000 na principal, nasa 120,000 pesos lang po ang interest sa loob ng 5 years. I-divide po natin to by the principal na 340,000 pesos, yan, nasa around 35% lang po ang interest natin sa loob ng 5 years. Ang layo po niyan sa
kanina na Instacash natin with East West na nasa around 61.6% ang interest for 5 years. Ngayon, kunin po natin ang APR. So, divide lang po natin by 5. Nasa 7.08% lang po. And kung i-divide po natin to by 12 months, nasa 0.59% nga lang po talaga ang ating monthly add-on interest rate. Thus, dito sa available na option ng mga credit card sa akin for the credit to cash facility, talagang si BPI po ay may magandang offer. Kung i-compare po natin itong nakuha kong deal with BPI compared with the existing lending institution, yan, di ba, meron na tayo kay Bilis, other credit cards, and even personal loans, guys, malayong-malayo po itong offer ni BPI na mas makakatipid kayo versus sa mga iba. So ngayon ko po na re-reap yung benefits ng working on my credit score. Bakit? Kasi nasira po yung credit score ko before, and pinagtrabuhan ko po maayos siya, and eventually, naging maganda na po ang aking credit standing and credit score. Thus, kapag maganda na po ang credit score nyo, nagkakaroon po tayo ng additional offer from banks, credit line increase, and even a lower interest sa mga loan options nila. Thus, ganito po yung naging offer sa akin ni BPI. Okay, for our question of the day, sa tingin nyo po ba, mas maganda pa rin talaga ang features and benefits na makukuha natin if you are a credit card user versus sa mga lending companies natin with the likes of Bilis, Atome, Home Credit, etc. Sa tingin niyo po, saan po kayo mas magbe-benefit? Having a credit card or with this legit online lending service? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Guys, before we end this video, malapit na po tayo mag 200,000 subscribers. And that is the next milestone na I'm aiming to reach. And based po dito sa analytics ko, mas marami pa rin po talaga ang nanonood sa akin na hindi nakasubscribe. Sana po tulungan niyo po ako ma-reach ang aking 200,000 milestone na subscribers. And once we reach the 200 milestone subscribers, kakaroon na naman po tayo ng pa-cellphone giveaway or cash giveaway. Ano po bang mechanics nito? Well, kailangan nyo lang po sumagot ng question of the day natin, and then basically from this video na to, moving forward until we reach the 200,000 subscribers, mamimili po ako dito ng lucky winners ng either cellphone giveaway natin or 10,000 pesos in cash. So ano pa po ba ang hinihintay nyo? Di sumagot na po kayo ng question of the day natin dito po sa comment section sa baba. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Chokyu Yun at Chokyu Yun 4467. Ang sabi po niya, shoutout sa iyo Sir Pat. God bless always. Ay, ako po lang yung shoutout nyo. Kay Chokyu Yun, thank you po for the shoutout and shoutout din po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!